tatlong mindset ng mga Spartan para ma-achieve yung physique ng mga Spartan or para ma-achieve yung dream physique mo, kailangan mo dyan ng right mindset. So ano nga ba yung tatlong mindset na kailangan mo para ma-achieve mo yung physique na aesthetic plus functional din? Unang-una dyan is discipline and consistency. Okay, so ngayon, isa-isa natin kung ano yung mga discipline and consistency. Unang-una dyan is yung routine mo. Paano ba nagana o paano ba natakbo yung mga routine mo? Or kung ayos ba yung routine mo, or nagagawa mo ba ng tama yung routine mo, or nag-stick ka ba sa plan mo sa routine mo? Kasi minsan, naglalagay nga tayo ng mga routine sa sarili natin, pero hindi tayo nag-stick sa pinaka-routine natin, or hindi natin ginagawa yung pinaka-routine natin. Nakalagay lang siya dyan, pero hindi mo sinusunod yung strategy na yun. Kaya ka gumawa ng routine para meron kang right strategy. Kasi pag wala kang strategy, ay guarantee sa inyo na walang mangyayari sa physique nyo. Hindi nyo ma-achieve yung gusto nyo mangyayari sa inyo. Pangalawa is nutrition. Consistent at disiplinado ka ba sa nutrition mo? Baka mamaya, nagbibilang ka lang ng macros mo every other day, or hindi ka consistent sa pagbibilang ng macros mo, or baka mamaya, sabi mo lang, fasting na diet ka. Pero in reality, wala ka naman talagang ginagawang diet. Kasi, baga ginagaslight mo lang sarili mo, lagi mo lang sinasabi na, ano naman ako, fasting, so kahit ano kakainin ko. Pero hindi ka naman talaga nagpa-fasting. So kailangan, kahit fasting ka man, kung anong mga klaseng diet ang ginagawa mo, dapat stick ka dyan, dapat maging consistent at disiplinado ka dyan. Pero if ever na gusto nyo na mas effective, at if ever na gusto nyo kung gusto nyo na, okay, cut yan. Next naman is rest and recovery. Disiplinado ka ba sa rest mo? Baka mamaya, gusto mo nga lumaki yung chest mo, kaya inaaraw-araw mo. Tandaan nyo, hindi lumalaki yung muscle natin sa mga during workout. Lumalaki yung muscle natin sa mga recovery. Diba? Kahit sa simpleng recovery, dapat may discipline ka dyan. Consistent ka. Consistent ka ba natutulog na maaga? Consistent ba na 8 hours yung tulog mo? Kailangan consistent ka. Diyan lalabas yung consistency and discipline. Tandaan nyo, wala ang hard. Actually, kapag may discipline and consistent ka, ibig sabihin may hard work ka. Diba? Doon malalaman yun kung hardworking people ka. Or doon malalaman yung hardworking human ka. Next naman is, pangalawang mindset is progressive overload and adaptation. Okay, una-una dyan, lakal natin yan, dalawa yan. Challenge yourself. Dapat lagi mo tina-challenge sa sarili mo. Kahit hindi sa workout, kahit sa buhay mo, lagi mo tina-challenge yung buhay mo. At lagi mo tina-challenge sa sarili mo. Dapat lumabas ka sa comfort zone mo. Kasi pag lumalabas ka sa comfort zone mo, doon ka mag-grow. Okay, dapat i-push mo yung limit mo kahit hindi na kaya ng sarili mo. Pilitin mo pa rin. Basta nasa tama yung pag-challenge sa sarili mo. Baka may sobra-sobra na hanggang ma-injury ka. Mas mahirap pag na-injured ka. Kasi pag na-injured ka, mas mabagal yung progress mo. Mas mabagal yung pag-angat mo or pag-grow ng mga muscles mo. Kaya kailangan challenge yourself with discipline. Okay? Next naman is adaptation. Kailangan marunong kang mag-adapt. Dapat marunong kang mag-adapt sa mga workout. Dapat dapat ginugulat mo yung muscle mo. For example, kagahapon push day ka, dapat ngayon full day ka naman. Dapat gugulatin mo, dapat makapag-adapt ka, dapat iba't iba yung mga work na ginagawa mo. Dapat open-minded ka sa mga workout na ginagawa mo. Dapat willing ka matuto. Dapat lagi kang student. Kasi pag lagi kang student, mas marami kang matututunan. Okay? Hindi porket gumanda katawan mo, tataas yung ego mo. Walang ganon. Dapat hindi pa rin mataas yung ego mo kahit gumanda na yung katawan mo. Or kahit nagkaroon ka na, or kahit nakapagkat ka na, kahit shredded ka na, dahil hindi pa rin tataas yung ego mo. Kasi pag tumaas yung ego mo, ay guarantee sa inyo na babaksak ka. Patlong mindset at last na mindset is mental toughness and resilience. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Unang-una dyan is mind over matter. For example, nag-high reps ka, hindi na kaya ng katawan mo, pero yung utak mo kinakaya. Kayang-kaya yan. Okay, kung inisip mo kasi na hindi mo kaya yun, hindi mo talaga magagawa yun. Kaya dapat lagi nasa isip mo is kaya ko to, magagawa ko to. Kasi kung ano yung nasa isip natin, yun yung mangyayari. Kung ano yung tumatakbo sa isip mo, yun yung mangyayari, yun ang ma-attack mo. So, kailangan lagi kang mind over matter. Okay, di masakit katawan mo, pero push di ka, pilitin mo pa rin. Mind over matter. Next naman is resilience. Dapat marunong kang tumanggap ng mga setback mo.
Normal lang magkaroon ng setback. Okay, for example, hindi ka talaga makapag-workout or for example, na-injury ka or sa scenario na injury ka, dapat marunong ka pa rin magkaroon ng setback. Okay? Dapat hindi di porket na nag-fail ka sa isang bagay na isinitigil mo na. Hindi di porket wala ka nakikitang progress sa sarili mo, ititigil mo na. Hindi ganoon ang buhay. Ang buhay dapat tuloy-tuloy lang yan. Dapat ang buhay is hindi ka sumusuko. Ituloy mo lang yan. Tandaan mo pag nahihirapan ka, ibig sabihin na sa tamang path ka. And last, at ito ang pinakamahalaga sa mental toughness and resilience is goal setting. Ano ba ang goal mo? Baka mamaya, workout ka ng workout, wala ka namang goal. So, wala ka magiging progress dyan. Kasi hindi mo alam kung ano yung tinatahak mo. Hindi mo alam kung ano yung pintuan na gusto mong buksan. Kailangan meron kang goal na gusto mong mangyari sa'yo. Kailangan within this year is alam mo sarili ko ano gusto mong ma-achieve. Kasi kahit ako aminado ako dumaan ako sa ganyan, wala akong goal setting. So, walang nangyari sa akin. Hanggang nalaman ko na sobrang halaga talaga ng goal setting. Kasi may goal setting ka is meron kang deadline. So, mas na-pressure ka. Kasi no pressure, no action. Tandaan yan. Kaya, mahalaga magkaroon ka ng goal setting. Kaya, lagi mo tandaan, paano malalaman kung hindi mo susubukan.